King. Yung So, church. message to the JL family, especially the iteration of your word na beyond this mga insinuation, mga issue, ituloy lang sila. Let me address myself to both the Filipino people and the body of Christ. So of course, nagse-celebrate po tayo ng anniversary ng JL. And if I may dare say, countdown na rin to sa 50th anniversary, ilang taon na lang, no? And last year, napakarami po sa mga ginagamit ng Panginoon, whether mas bata or mas veterano ang nagsabing may padating na revival. Pag may revival po, may disruption. Hindi pwede magkaroon ng revival na hindi mo dinidisrupt yung corruption, hindi mo dinidisrupt yung kasamaan, hindi mo dinidisrupt yung immorality. Kaya nga nagkaka-revival, di ba? Pinumulat sa atin kung anong mali. Having said that, sino bang unang target? Kung sino po yung army na gusto ng pagbabago, the army of the living God, no? So to our kababayans, if we want to build our nation, di ba? We have to know the true enemy. And may principalities, may spirits, may authorities ng corruption, authorities ng poverty, ng immorality na gustong guluhin yung ating bansa at hindi magbago. Ang JL po ay isa sa pinakamalaking church na miyembro din ng body of Christ. No? So ang akin po message, di ba sabi po ni Dr. Miles Monroe, whatever we celebrate, we elevate. So whether tayo ay nasa season ng mourning, nasa season tayo ng pagtatanim, nasa season tayo ng pagluluksa, nasa season tayo ng pagbabago, we elevate eh. So kaya tayo nagse-celebrate dahil nga in 47 years, ginamit tayo ng Panginoon. So dapat lalo tayong gamitin this year, lalo tayong gamitin sa susunod na celebration. So from the bottom of our heart, kami nagpapasalamat sa Diyos sa paggamit niya sa mga miyembro at mga leaders, youth leaders, leaders ng women, leaders ng iba't ibang sektor, church leaders ng Jesus is Lord Worldwide Church. God bless you mga kapatid. So, how important is yung pagpunta niyo po rito sa anniversary ng JIL and also yung support niyo kay Senator Joel? Well, that's a good question kasi sa isang banda, ang bawat isa sa atin ay irrelevant naman eh. Ang bawat isa sa atin ay parang butil ng buhangin. But in a sense, the Lord uses people at may purpose, di ba? So may mga times na ang mga kaibigan, kapatid, supporters ng JL lang nandito at hindi. Pero alam po natin naman kasi na pag may persecution, pag may persecution, doon nahihiwalay yung yung sinong tunay na kapatid at tunay na kaibigan. So, of course, not everyone can be here physically. But I'm talking about people who are praying for Brother Joel, who are listening muna. But as I said kanina, the attacks kasi go beyond Brother Joel. Di ba? Kumbaga, kinakasangkapan o ginagamit si Joel sa nangyayari para i-attack din yung church, no? So, ganun din po, 'di ba? Pag may nagkamali na isang pastor sa buong Pilipinas, sasabihin ganyan ang mga evangelical. Ganyan, 'di ba? So, we also bind together. Pag may mali tayo na kapatid, meron proseso ang Panginoon. Pero kung ang kapatid ay falsely accused, meron din proseso, 'di ba? So, mahaba pa 'to. Marami pang mangyayari. But what do we know? God already destined the Philippines to be His nation. So ang question lang, madidelay ba to? Will we cross the desert to be in Israel in 7 or 10 days? Or will it take 40 years? Ang makakasagot nun, ang body of Christ. Kasi ang Panginoon, handa na tayo itawid sa desert into Israel. No? So ang destiny ng ating Panginoon para sa bansa, nandyan na. Choice natin po kung next generation na. So nakita ko yung apo ni Mayor John at sabi ko, sana naman yung inasam-asam natin na mas safe maglakad sa kalye kaso sa Singapore, na mas may character, kabaitan ng Japanese nation, makita natin. Of course, I'm hoping sa generation at makita ng sarili kong mata, di ba? But when you see the children, is this a vicious cycle that will never end? Or handa na ba ang mga pinili ng Panginoon na tumayo? And I'm saying, no, lahat tayo butil ng buhangin. I mean, but when we go together and come together as the children of Christ, mountains are moved by faith. So